Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang pinakikinggan mo ang kwentong ito, may makilala kang taong kapareho mo rin ng pinagdadaanan. Tahimik lang lumalaban, laging inuuna ang iba, at kahit maraming beses nang nasaktan ng buhay, ay pinipili pa ring maging mabuti. Sa bayan ng San Aurelio, may isang lumang bahay na nakatayo sa dulo ng makipot na kalsada, katabi ng taniman ng kangkong at likod ng maliit na terminal ng tricycle. Hindi iyon marangya. Kupas na ang pintura. May mga bahagi ng bubong na tinatapalan lang ng yero, at kapag umuulan ng malakas, may mga palangga na sa sahig para saluhin ang tulo. Pero para kay Kyle Vintanyag, ang bahay na iyon ang pinakamahalagang lugar sa mundo. Doon siya ipinanganak. Doon siya natutong maglakad. Doon siya unang pinagsabihan ng ina niyang si Almeda na kahit mahirap sila, hindi ibig sabihin ay wala silang maibibigay. Anak, madalas sabihin ni Almeda habang nagtatahi ng mga damit sa ilalim ng dilaw na bumbilya. May mga taong mayaman sa pera, pero mahirap sa awa. Huwag kang gagaya sa kanila. Kapag may humingi ng tulong at kaya mong tumulong, tumulong ka, kahit maliit lang. Noong bata pa si Kylvin, hindi niya agad naiintindihan iyon. Minsan nagtanong pa siya habang kinakain nila ang tig-iisang pirasong pritong talong at kanin na may toyo. "Ma, paano po tayo tutulong kung tayo nga po minsan walang-wala?" Ngumiti si Almeda, kahit kita sa mukha nito ang pagod. "Hindi lahat ng tulong pera, anak. Minsan, isang basong tubig. Minsan, pakikinig. Minsan, pagdamay. Tandaan mo, ang taong marunong maawa, hindi kailanman tunay na mahirap." Lumipas ang maraming taon at ang mga salitang iyon ang naging gabay ni Kylvin. Nang mamatay si Almeda dahil sa komplikasyon sa baga, naiwan kay Kylvin ang bahay, ang maliit na lupang kinatatayuan nito, ilang gamit sa pananahi at isang kahon ng mga lumang sulat. 26 na taong gulang siya noon, pero pakiramdam niya, bigla siyang tumanda ng 10 taon sa isang gabi. Wala siyang kapatid, wala na rin siyang ama, matagal na itong nawala sa buhay nila. Kaya mag-isa niyang binitbit ang lungkot, bayarin at responsibilidad. Tuwing madaling araw, bumabangon siya bago pa tumilaw kang manok. Nagsasaing siya ng kaunting malagkit, gumagawa ng kusinta, suman at minsan ay puto kapag may sobrang puhunan. Pagkatapos, isinasaayos niya ang mga gulay na binibili niya sa bagsakan at ibinebenta sa terminal. "Kylvin, pahingi naman ng 2 tali ng kangkong. Utang muna ha," sabi ng Mang Oryo, isang matandang tricycle driver. "Sige po, Mang Oryo," sagot ni Kylvin habang inilalagay ang gulay sa plastik. "Bayaran niyo na lang kapag may pasada na." "Anak, baka ikaw naman ang malugi dyan mamaya," biro ni Manang Viring, ang kapitbahay niyang may maliit na karinderya. Napangiti lang si Kylvin. "Hindi naman po ko yayaman sa 2 tali ng kangkong, Manang, pero baka may maluto si Mang Oryo mamaya." Umiling si Manang Viring pero halata ang paghama sa mata. "Manaka talaga sa nanay mo. Minsan nakakainis na ang bait mo." "Mas nakakainis po kung masama ako," biro ni Kylvin. Bagamat tahimik ang buhay niya, hindi ibig sabihin ay payapa. Sa likod ng bawat ngiti niya sa terminal, may bigat na dinadala. May utang pa siyang naiwan sa butika mula sa gamot ng kanyang ina. May amilyar sa lupa na kailangan bayaran. At higit sa lahat, may mga kamag-anak siyang tila hindi makapaghintay na bumigay siya. Ang tiyohin niyang si Romulo Tanyag ay matagal nang interesado sa bahay at lupa. Dati hindi ito pumapansin kay Kylvin, pero nang mabalitaan na may itatayong bagong commercial road malapit sa lugar nila, bigla itong naging madalas bumisita. Isang hapon, habang nag-aayos si Kylvin ng sirang bahagi ng bakod, dumating si Romulo kasama ang anak nitong si Brentley. Nakasuot ng shades kahit makulimlim ang langit, at may hawak na cellphone na parang laging may kausap na mahalaga. "Pamangkin," bundag si Romulo, "hanggang kailan mo balak mang tiis dito sa bahay na to?
Tingnan mo naman, isang malakas na bagyo na lang baka bumagsak na sa ulo mo. Hindi tumigil si Kylvin sa pagpupukpok ng pako. Kaya ko pa naman pong ayusin, tito. Tumawa si Brentley. Ayusin? Bro, hindi na renovation kailangan dito. Dasal na. Tumingin si Kylvin sa kanya pero hindi sumagot. Lumapit si Romulo. Bumaba ang boses. Makinig ka sa akin. May bayar ako. Cash. Hindi ka na mahihirapan. Makakaalis ka pa sa lugar na to. Ito na lang po ang naiwan ni nanay. Hindi ko po ibebenta. Nagkatinginan sina Romulo at Brentley. Napahirap si Brentley. Sentimental ka masyado. Hindi nakakabayad ng bills ang alaala. Tumayong tuwid si Kylvin. Tama ka, pero hindi rin nabibili ang lahat ng bagay. Saglit na tumigas ang mukha ni Romulo. Darating din ang araw, ikaw mismong lalapit sa amin para ibenta to. Tandaan mo yan. Pagkalis nila, nanatiing nakatayo si Kylvin sa harap ng bakod. Hindi niya alam kung galit ba ang nararamdaman niya o takot. Pero nang lumingon siya sa loob ng bahay at makitang lumamang makinang pantahin ng kanyang ina, huminga siya ng malalim. Hindi ko bibitawan, ma. Bulong niya. Sa mga sumunod na linggo, mas pinagbuti ni Kylvin ang pagtatrabaho. Dinagdagan niya ang paninda, kahit ibig sabihin nun ay mas kaunti ang tulog. Minsan, tinutulungan siya ni Tonton, isang batang ulila na palaging nakatambay sa terminal. 12 taong gulang lang ito, payat, maitim sa araw, at laging may dalang lumang supot na lalagyan ng bote at karton. Kuya Kelvin, ako na magbubuhat niyan. Sabi ni Tonton isang umaga habang inaabot ang basket ng gulay. Mabigat to, sagot ni Kelvin. Kaya ko po, Basta may libreng suman mamaya. Napatawa si Kelvin. Isa lang? 2 po. Lumalaki na ako eh. Sa hangin kaya yata lumalaki. Hindi man niya kadugo si Tonton, may kakaibang lambot sa puso ni Kelvin para sa bata. Nakikita niya rito ang sarili niya nung minsan din siyang takot sa bukas. Kaya kahit kapos siya, lagi niyang sinisigurong may pagkain si Tonton. Isang araw, naghatid si Kelvin ng libreng lugaw sa charity ward ng public hospital. Nakanasayanan niyang gawin iyon tuwing may sobra si Manang Biring sa karinderya. Doon niya unang nakilala si Dr. Mirilda Samaniego, isang doktor na may mahigpit na mukha. Hindi po, Dok. Pero kailangan niya ng tulong. Mabilis na sinuri ng doktor ang matanda. Dalhin sa emergency. Bilis. Habang tinutulak ang stretcher papasok, maiwan si Kelvin sa pasilyo, basang-basa at nanginginig din sa lamig. Ilang minuto pa lang ang lumipas, lumabas si Dr. Mirilda na seryoso ang muka. Kelvin, sabi nito, malala ang kondisyon niya. May problema sa puso at posibleng kailangan ng agarang procedure. Hindi ito simpleng check-up. Napalunok si Kelvin. Magagamot po ba siya? May pag-asa, pero kailangan ng gamot, tests at posibleng operasyon. At dahil wala siyang dokumento o kamag-anak dito, magiging komplikado. Narinig ihon ng isang bantay ng pasyente sa tabi at bumulong. Naku iho, umalis ka na habang maaga. Hindi mo namang kamag-anak, baka ikaw pa masingil dyan. Sumunod ang isa pang babae. Tama, ang bait-bait mo pero baka mapahamak ka. Hindi kumibo si Kelvin. Nakatingin lang siya sa pintuan kung saan dinalang matanda. Sa isip niya bumalik ang mukha ng kanyang ina, ang mahina nitong boses noong huling gabi nito. Anak, huwag mong ipaggait ang awa. Huminga ng malalim si Kelvin at tumingin kay Dr. Mirilda. Doc, mahinahon pero nanginginig ang boses niyang sabi. Gawin niyo po ang kailangang gawin. Ako po muna ang bahala. Natigilan ng doktor. Alam mo ba ang sinasabi mo? Hindi biro ang gastos nito. Opo, hindi ko pa alam kung paano pero hindi ko siya iliiwan. Sa gabing iyon, habang bumubuhos ang ulan sa bubong ng ospital ng San Aurelio, hindi pa alam ni Kelvin na ang desisyong iyon ang unti-unting magtutulak sa kanya sa pinakamabigat na sakripisyo ng kanyang buhay. Hindi niya alam na ang matandang iniligtas niya ay may pangalang kayang payanig sa mundo ng mayayaman. At lalong hindi niya alam na ang simpleng pagdamay niya sa isang estranghero ang magiging simula ng pagkawala ng tahanang ipinaglalaban niya at pagbukas ng pintong magdadala sa kanya sa buhay na hindi niya kailanman hiniling.
Habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa bubong ng public hospital ng San Aurelio, nanatili siyang nakaupo sa malamig na bangki sa labas ng emergency room. Basang-basa pa rin ang laylayan ng kanyang pantalon, naninigas ang mga daliri niya sa lamig, at paulit-ulit niyang pinipisil ang lumang panyo ng kanyang ina na lagi niyang dala sa bulsa. Sa kabilang dulo ng pasilyo, may umiiyak na batang babae, may matandang nakahiga sa wheelchair, may mga bantay na nakapikit habang nakasandal sa dingding. Pero si Kelvin, hindi maipikit ang mga mata. Sa isip niya, bumabalik ang tanong ng nurse kanina. Kaanak mo ba siya? Hindi. Hindi niya kaano-ano si Severino. Hindi niya alam kung saan ito galing. Hindi niya alam kung may pamilya ito. Hindi niya alam kung mabuting tao ba ito o may kasalanan sa nakaraan. Ang alam lang niya, may matandang nakahandusay sa waiting shed, humihingi ng tubig at walang gustong lumapit. Pagkalipas ng halos 2 oras, lumabas si Dr. Mirilda Samaniego mula sa emergency room. Nakasuot pa rin ito ng mask sa baba at halata sa mga mata ang pagod. Mabilis na tumayo si Kelvin. "Doc, kamusta po siya?" Huminga ng malalim si Dr. Mirilda. "Kelvin, hindi ko sasabihing maliit lang ito. Kahit public hospital ito, may mga gamot, laboratory, procedure at gamit na kailangang bayaran. Wala siyang ID, wala siyang PhilHealth record na ma-verify sa ngayon at walang bantay bukod sa'yo. Magkano po ang kailangang ilabas?" Sinabi ni Dr. Mirilda ang halaga at para kay Kelvin, parang biglang nawala ang tunog ng ulan. Ang perang iyon ay mas malaki pa sa lahat ng kinikita niya sa ilang buwan. Halos katumbas iyon ng matagal niya nang iniipon para sana maayos ang bubong ng bahay nila bago dumating ang tag-ulan. "Doc," mahina niyang sabi, "kung hindi po siya maoperahan." Hindi agad sumagot si Dr. Mirilda. Doon pa lang alam na ni Kelvin ang sagot. Umupo siya muli. Pinahid niya ang mukha niya gamit ang 2 palad. Ilang segundo siyang tahimik bago muling tumingin kay doktor. "Bigyan niyo po ako hanggang umaga. Hahanapan ko po ng paraan." "Kelvin," mahinang sabi ng doktor, "hindi mo obligasyon ito. Alam ko po. Hindi mo siya kilala. Alam ko rin. Kung wala kang mahanap, hindi ibig sabihin masamang tao ka." Nakatingin si Kelvin sa pintuan ng emergency room. "Pero kung may magagawa ako tapos hindi ko ginawa, Doc, hindi ko yata kayang mabuhay ng tahimik." Hindi na nakapagsalita si Dr. Mirilda. Sa imbis na yon, tinaptak niya lang ang balikat ng binata. "Sige, pero huwag kang gagawa ng padalas-dalas." Madaling araw pa lang lumabas na si Kelvin ng ospital. Dala niya ang basang bag, ilang resibo at papel na may mga kailangang bayaran. Una niyang pinuntahan si Manang Viring. Bukas na ang maliit na karinderya nito dahil naghahanda na ito ng lugaw para sa mga driver. Pagkakita pa lang sa kanya, natigilan si Manang Viring. "Diyos ko, Kelvin, hindi ka ba umuwi? Anong nangyari sa'yo?" Isinalaysay ni Kelvin ang lahat. Habang nagsasalita siya, tahimik na nakikinig si Manang Viring, hawak ang sandok sa isang kamay. Nang banggitin niya ang halagang kailangan para sa operasyon, napaupo ang matanda sa bangkito. "Anak," nanginginig ang boses nito. "Saan ka kukuha ng ganong kalaking pera?" "Hindi ko pa po alam." Binuksan ni Manang Viring ang maliit niyang latahan sa ilalim ng kahera. Kinuha niya ang nakatuping pera, kita niya sa karinderya sa loob ng ilang araw at iniabot kay Kelvin. "Kunin mo to." Napaatras si Kelvin. "Manang, huwag po. Pambili niyo po yan ng paninda. Mas masakit sa akin kung wala akong gagawin." Tinagap ni Kelvin ang pera pero halos hindi niya matingnan ng matanda. "Babayaran ko po ito." "Hindi ko hinihingi. Ang hinihingi ko lang, kumain ka muna." Ngulit hindi kayang kumain ni Kelvin. Mula roon, nagpunta siya sa palengke, sa ilang kakilala, sa dating kliyente ng kanyang ina at sa mga taong minsan na niyang natulungan. May nagbigay ng kaunti, may nangako, may umiwas ng tingin, may nagsabing pasensya na. Tinanggap niya lahat iyon ng walang sama ng loob dahil alam niyang bawat isa ay may sariling bigat din sa buhay. Tanghali na nang magdesisyon siyang puntahan si Konsehal Ludovico Armas. Kilala ito sa bayan bilang taong mahilig magpaskil ng mukha sa relief goods, medical mission at tarpaulin na may nakasulat na serbisyo mula sa puso. Malaki ang bahay nito, may mataas na gate
at may 2 lalaking bantay sa labas. May appointment ka? Tanong ng guard. Wala po, pero emergency lang po. Kailangan ko po sanang makausap si konsehal. Maya-maya, pinapasok siya. Naabutan niya si Ludovico sa malawak na sala, nakaupo sa leather sofa habang may kausap sa cellphone. Nangingiti ito nang makita siya, pero iyon ang ngiting sanay humarap sa kamera. Oh, Kelvin, di ba? Ikaw yung nagtitinda sa terminal. Anong kailangan mo? Maingat na ipinaliwanag ni Kelvin. Habang nagsasalita siya, napapansin niyang unti-unting nawawala ang interes sa mukha ng konsehal. So, sabi ni Ludovico habang tinutuktok ang mesa gamit ang daliri, humihingi ka ng tulong para sa matandang hindi mo kilala. Opo, kahit pautang lang po, may sakit po siya sa puso at kailangan... Tumawa ng mahina si Ludovico. Anak, hindi charity office ang bahay ko. Akala ko kasi tumutulong kayo sa medical cases. Tumutulong ako sa mga botante ko, sa mga may record, sa mga taong alam kong tunay ang sitwasyon. Pero ikaw, nagdala ka ng kung sinong pulubi sa ospital tapos ngayon gusto mong akuin ng iba ang gastos? Namula ang mukha ni Kelvin pero nanatili siyang magalang. Hindi po pulubi ang tingin ko sa kanya, konsehal. Tao po siya. Napangisi si Ludovico. Sa gilid ng sala, may ilang tauhan itong nakikinig. Ang problema sa mga gaya mo, masyadong nagpapakabait. Baka naman gusto mo lang magmukhang bayani. Baka may kamera ka dyan. May nagtawanan. Yumok mo si Kelvin, hindi dahil nahiya siya sa sarili, kung hindi dahil ayaw niyang makita nila ang sakit sa kanyang mga mata. Pasensya na po sa abala, sabi niya. Paglabas niya sa gate, doon niya lang naramdaman ang bigat ng panghihina. Umupo siya sa gilid ng kalsada at ilang sandalin tumitig sa mga sasakyang dumadaan. Sa bulsa niya, kulang na kulang pa rin ng perang nalikom. Tanghalian na, pagbalik niya sa ospital, masama ang balitang sumalubong sa kanya. Kailangan na nating magdesisyon, sabi ni Dr. Mirelda. Lumalala ulit ang kondisyon niya. Tumanggo si Kelvin kahit nanunuyo ang lalamunan. Dok, may kulang pa po ako pero gagawan ko po ng paraan. Paano? Hindi siya nakasagot. Pag-uwi niya sa kanilang lumang bahay, nakita niya sina Romulo at Brentley sa tapat ng gate na para bang matagal na siyang hinihintay. Hawak ni Romulo isang brown envelope. Balita ako, nangangailangan ka, sabi ni Romulo. Hindi na nagulat si Kelvin. Sa bayang maliit, mabilis kumalat ang balita. Ano pong kailangan niyo? Malamig niyang tanong. Tutulungan ka namin. Itinaas ni Romulo ang envelope. Bibilhin namin ang bahay at lupa. Cash, ngayon dim. Napatingin si Kelvin sa lumang bahay. Sa bintana, naroon pa ang kurtina na tinahi ng kanyang ina. Sa gilid, naroon ang maliit na puno ng santan na itinanim nila noong bata siya. Magkano? Tanong niya. Sinabi ni Romulo ang halaga. Napatingin si Kelvin sa kanya. Tito, kalahati lang po yan ng totoong halaga. Sumingit si Brentley. Kalahati? Oo, pero cash. At kailangan mo ngayon, di ba? Kung ayaw mo, edi wag. Hayaan mo yung matanda sa ospital. Brentley, saway ni Romulo pero halatang palabas lang. Nanikip ang dibdib ni Kelvin. Alam niyo pong niloloko niyo ako. Lumapit si Romulo. Hindi kita niloloko, binibigyan kita ng pagkakataon. At aminin mo, wala kang ibang malalapitan. Tahimik ang paligid. Kahit ang hangin parang tumigil. Pumasok si Kelvin sa bahay at tumingin sa bawat sulok. Sa hapag na pinagkainan nila ng kanyang ina. Sa makinang pantahi, sa marka sa dingding kung saan sinusukat noon ang tangkad niya taon-taon. Sa kwarto, kinuha niya ang lumang larawan ni Almeda at inilagay sa dibdib. Ma, bulong niya, patawarin mo ko. Nang lumabas siya, hawak na niya ang titulo ng lupa na nakatago sa lumang kahon. Naninginig ang kamay niya habang inilalapag iyon sa mesa.
Pipirma ako, pero ibigay niyo ngayon ng pera. Mabilis na inayos ni Romulo ang papeles. Halatang handa na ito. Habang pumipirma si Kelvin, parang bawat guhit ng ballpen ay humihiwa sa alaala niya. Sa huling pirma, napapikit siya. Nang gabing iyon, dala ni Kelvin ang perang pinagbentahan ng bahay at lupa. Dire-diretso siyang bumalik sa ospital at inilapag ang bayad sa billing section. Si Dr. Mirelda mismo ang sumalubong sa kanya. Kelvin, napatingin ito sa sobre. Saan mo ito kiluha? Ibinenta ko po ang bahay namin. Hindi agad nakasalita ang doktor. Bakit mo ginawa yan? Para mabuhay siya. Pero bahay yun ng nanay mo. Napangiti ng mapait si Kelvin. Kung buhay po si nanay, baka siya pa ang unang pumirma. Ilang oras ang lumipas bago natapos ang operasyon. Habang nasa waiting area, dumating si Manang Viring at si Tonton. May dala silang mainit na kape at tinapay. Kuya, mahina ang boses ni Tonton. Totoo po ba? Wala na kayong bahay? Hinaplos ni Kelvin ang ulo ng bata. May tutulugan pa naman ako. Dito ka muna sa amin sa likod ng karinderya, sabi ni Manang Viring na namumula ang mata. Huwag ka nang tumanggi. Hindi na lumaban si Kelvin, pagod na siya. Madaling araw nang lumabas si Dr. Mirelda. Pagod ang mukha nito, pero may bahagyang ginhawa sa mga mata. Matagumpay ang operasyon, pero mahina pa siya. Kailangan pa niyang obserbahan. Napaupo si Kelvin at napayuko. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o tatawa. Ang alam niya lang, buhay ang matanda. At sa sandaling iyon, sapat na iyon. Kinabukasan, pumunta siya sa dati niyang bahay para kunin ang ilang natitirang gamit. Hindi pa siya pinapaalis ni na Romulo ng tuluyan, pero malinaw sa usapan na hindi na iyon kanya. Kinuha niya ang damit, kahon ng sulat ng kanyang ina, at ang lumang makinang pantahi na halos hindi na gumagana. Bago siya lumabas, hinawakan niya ang haligi ng bahay. Salamat, bulong niya na parang tao itong nakakarinig. Pagkatapos, tumira siya sa maliit na silid sa likod ng karinderya ni Manang Viring. Mababa ang kisame, manipis ang kutsyon, at rinig ang ingay ng mga kaldero tuwing madaling araw. Pero hindi siya magreklamo. Sa unang gabi niya roon, dumating si Tonton dala ng maliit na kumot. Kuya, dito na rin ako minsan matutulog para may bantay ka. Napangiti si Kelvin. Ikaw ang babantay sa akin? Opo, malakas ako Talaga? Opo, kaya kong kumain ng 3 suman. Sa unang pagkakataon matapos ng maraming araw, natawa si Kelvin. Samantala, sa ospital, nagising ng bahagya si Severino. Mahina pa ito, may nakakabit na tubo at dextrose, ngunit gumagalaw na ang mga daliri. Nasa tabi si Nurse Pamelia nang bahagya nitong imulat ang mata. Nasaan? Garalgal nitong sabi. Sir, huwag muna po kayong magsalita, maingat na sabi ng nurse. Lalaki, yung tumulong. Tinawag si Dr. Mirelda. Nang narinig niya iyon, lumapit siya. Si Kelvin po, siya ang nagdala sa inyo rito. Siya rin ang nagbayad para sa operasyon ninyo. Tumulo ang luha sa gilid ng mata ng matanda. Sinubukan niyang magsalita pa, pero hindi pa kaya ng katawan niya. Hindi alam ni Kelvin ang nangyayaring iyon. Nasa karinderya siya, naghuhugas ng pinggan para makatulong sa Manang Viring. Iniisip niya kung paanong magsisimula ulit. Wala na siyang bahay, wala na siyang lupa, pero may kakaibang kapayapaan sa dibdib niya dahil alam niyang hindi niya iniwan ang isang taong nangangailangan. Bandang 10:00 ng umaga, habang maraming kumakain sa karinderya, biglang huminto sa labas ang isang itim na marangyang sasakyan. Napatingin ng mga tricycle drivers, pati si Manang Viring ay napatigil sa pagsasandok ng sabaw. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang isang babaeng elegante ang tindig, nakasuot ng simpleng puting blouse at itim na pantalon pero halatang sanay sa mundo ng mayayaman. Kasunod niya ang isang lalaki na nakabarong na may dalang folder. Tahimik na pumasok ang babae sa karinderya. Ang mga mata niya ay pagod, namumula, ngunit matatag. Tumingin siya sa paligid hanggang sa makita niya si Kelvin na may hawak pang basang plato. Kelvin Tanyag? Tanong niya.
Nagulat si Ka-Elvin. Ako po. Lumapit ang babae. Ilang sandali niya itong pinagmasdan na parabang hinahanap niya sa mukha ni Ka-Elvin ang sagot sa tanong na matagal na niyang dala. Ako si Serafina Alcantara. Sabi niya, nanginginig ang boses. Anak ako ni Severino Alcantara. Nagbulbulan ng mga tao sa karenderiya. Si Ka-Elvin naman ay tila hindi nakaintindi agad. Yung matanda po sa ospital. Tumanggo si Serafina. Bigla itong yumuko ng bahagya, bagay na ikinagulat ng lahat. Ikaw ang nagligtas sa ama ko, sabi niya, at nalaman ko rin kung ano ang isinakripisyo mo. Wala po yun, mabilis na sagot ni Ka-Elvin. Kahit sino naman po siguro. Hindi, putol ni Serafina, tumingalaw at diretso siyang tinignan. Hindi kahit sino ang magbebenta ng bahay at lupa para sa taong hindi niya kilala. Tahimik ang buong karenderiya, kahit si Manang Viring hindi makapagsalita. Huminga ng malalim si Serafina at sa sumunod niyang sinabi parang huminto ang buong bayan. Ka-Elvin, wika niya, kung papayag ka, gusto kitang pakasalan. Ka-Elvin, wika ni Serafina, kung papayag ka, gusto kitang pakasalan. Parang biglang nawala ang ingay sa buong karenderiya. Ang kutsarang hawak ni Manang Viring ay nanatiling nakabitin sa ibabaw ng kaldero. Si Tonton naman ay halos mahalaglag ang hawak na baso. Ang mga tricycle driver na kanina lang ay nagkakape at nagtatawanan, ngayon ay tahimik na nakatingin kay Ka-Elvin at sa babaeng kagaya ng tao mula sa ibang mundo. Si Ka-Elvin mismo ay hindi agad nakapagsalita. Nakataimo siya sa tabi ng labago, basang-basa ang mga kamay sa sabon, may mantsa ng mantika ang manggas ng damit at nakaharap sa isang babaeng milyonarya na bigla na lamang nagsabi ng mga salitang hindi niya kailanman inaasahang marinig sa buong buhay niya. Pasensya na po. Ano po ulit? Huminga lang malalim si Serafina. Kahit matatag ang tindig nito, kita sa mga mata niya ang pagod at takot. Alam kong nakakagulat. Alam kong hindi tama ang bigla kitang lapitan ng ganito, pero kailangan kitang makausap ng pribado. Agad namang pumignita si Manang Viring, hindi bilang pakialamera, kundi bilang taong nag-aalala sa binatang itinuring na niyang anak. Sandali lang hiya. Pasensya ka na, pero hindi laruan si Ka-Elvin. Kahapon lang nawala ng bahay ang batang ito. Ngayon, aalukin mo ng kasal na parang bumibili ka ng tinapay? Hindi nagalit si Serafina. Sa halip, yumuko siya ng bahagya kay Manang Virin. Naiintindihan ko po kayo. At kung ako ang nasa lugar ninyo, baka ganoon din ang sabihin ko. Bakit mo nga ba gustong pakasalan ng batang yan? Tanong ni Mang Oreo mula sa isang mesa. Hindi mo pa nga kilala. Tumingin si Serafina kay Ka-Elvin. Dahil siya ang taong hinahanap ng ama ko. Napakunot ng noo ni Ka-Elvin. Hinahanap po ako ni Tay Severino. Hindi lang basta hinahanap, sagot ni Serafina. Bago pa siya mawala sa amin kahapon, may matagal na siyang ipinaglalaban sa pamilya namin. May mga taong gustong kunin ang kontrol sa kumpanya at sa foundation niya. At bago siya na ospital, may iniwan siyang malinaw na kondisyon sa legal papers niya. Legal papers? Tanong ni Ka-Elvin. Tumanggo ang lalaking kasama ni Serafina, ang nakabarong na dalang folder. Ako si Attorney Calix Monterde, Legal Counsel ng Alcantara Family. May mga dokumentong dapat naming ipaliwanag sa iyo, pero mas mabuti kung hindi dito sa harap ng maraming tao. Hindi agad sumagot si Ka-Elvin, nanginginig pa rin ang dibdib niya sa gulat. Ilang oras pa lang ang nakalilipas mula sa tanggapin niya na wala na siyang bahay. Ngayon naman, may mga taong bigla na lamang dinadala sa usaping kasal, kumpanya, legal papers at pamilyang hindi niya kilala. Hindi ko po naiintindihan, mahinang sabi ni Ka-Elvin. Tinulungan ko lang po ang tatay ninyo. Hindi ko kailangan ng kapalit. Biglang lumambot ang mukha ni Serafina. Kaya nga po ikaw ang kailangan namin. Napatingin si Ka-Elvin sa sahig. Ramdam niyang nakatingin siya sa lahat. Ngunit sa loob niya, may mas malakas na boses. Ang takot na baka ang kabutihan niya ay gamitin o kaya naman ang sakripisyo niya ay gawing dahilan para pumasok siya sa isang mundong hindi kanya. Pwede po ba tayong mag-usap sa labas? Tanong ni Ka-Elvin. Tumanggo si Serafina. Lumabas sila sa gilid ng karenderiya sa ilalim ng maliit na bubong na gawa ng yero.
May patak pa rin ng ulan sa aludad. Sa malayo, dumaraan ang mga tricycle. May nagtitinda ng taho. May batang tumatakbo papasok sa eskwelahan. Napakasimple ng mundo ni Ka-Elvin at doon niya naramdaman ng mas malinaw kung gaano kalayo ang agawan nila ni Serafina. Bakit kasal? Tanong niya. Kung kailangan niyo po akong pasalamatan, sapat na sa akin na gumaling ang ama ninyo. Kung may problema kayo sa pamilya, bakit ako ang isasama ninyo? Hindi agad sumagot si Serafina. Tumingin muna siya sa kalsada, pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Ang ama ko, si Don Severino Alcantara, ang nagtatag ng Alcantara Mercy Trust. Foundation iyon para sa mga ospital, feeding program, scholarship at housing projects. Pero habang tumatanda siya, dumami ang gustong kumontrol sa pondo. Ang pinsan kong si Esecandro Alcantara at ang tiyahin kong si Benilda Alcantara Vos, gusto nilang gamitin ang foundation para sa negosyo at politika. Bakit hindi po kayo ang mamahala? Sinubukan ko, sagot ni Serafina, may pait sa tinig. Pero sa pamilya namin, hindi sapat na anak ka. Kailangan may hawak kang boto, alyansa at pangalan na kaya mong ipagtanggol sa board. May mga dokumentong iniwan si Papa na nagsasabing kapag may nahanap siyang taong nagpakita ng tunay na kabutihan nang walang hinihinging kapalit, maaari niyang gawing co-trustee iyon ng foundation. Co-trustee? Ulit ni Ka-Elvin. Pero bakit kailangan magkasal? Dito pumasok si Attorney Calix na nakatayo sa di kalayuan, sapat ang lapit para marinig sila. Dahil may family provision sa trust nila, ang isang non-family trustee na bibigyan ng emergency authority ay kailangan maging legal family member unless aprobahan ng majority board. Sa ngayon, kontrolado ng kabilang kampo ang board. Ang pinakamabilis at pinakamalinis na paraan para maprotektahan ng pondo habang nagpapagaling si Don Severino ay civil marriage. Napailing si Ka-Elvin. Parang pelikula po. Alam ko, sabi ni Serafina, pero sa mundo namin, mas katawa-tawa pa minsan ang totoo kaysa pelikula. Tahimik si Ka-Elvin. Narinig niya ang salitang kasal, pero mas narinig niya ang salitang pondo, foundation, ospital, mahihirap. Iyon ang mga bagay na may kabuluhan, pero hindi pa rin iyon sapat para pumayag siya. Ma'am Serafina, hindi po ako bagay sa mundong ginagalawan niya. Hindi ako marunong makipag-usap sa board. Hindi ako marunong magsuot ng mamahaling damit. Hindi ko nga alam kung paano kumain sa mesa na maraming kutsara. Sa unang pagkakataon, bahagyang napangiti si Serafina. Hindi iyon ang hinahanap ng papa o. Pero baka isipin ng tao pera ang habol ko. Sigurado akong iisipin nila iyon. Napatingin si Ka-Elvin sa kanya. At sisiraan ka nila. Dagdag ni Serafina, huhusgahan, titingnan mula ulo hanggang paa, tatawagin kang oportunista. Iyon ang dahilan kung bakit ayokong magsinungaling sa'yo. Hindi madali ang hinihingi ko. Kung ganun, bakit ninyo pa hinihingi? Dito nabasag ang tapang sa mukha ni Serafina. Saglit niyang pinisilang daliri niya at nang nagsalita siya, hindi na milyonarya ang tunog niya. Anak na natatakot lamang. Dahil ayokong magising ang papa ko at malamang habang nakikipaglaban siya para mabuhay, ninakaw na ng sarili niyang pamilya ang lahat ng bagay na ipinundar niya para makatulong sa iba. At dahil ikaw ang taong pinili niyang pagkatiwalaan bago pa niya malaman ang pangalan mo. Napahinga ng malalim si Ka-Elvin. Naalala niya ang matandang nanginginig sa waiting shed, ang tuyong labi nito, ang mahinang salitang tubig. Hindi niya nakita roon ang bilyonaryo. Nakita niya lang ang isang taong malapit ng mamatay. Hindi ako pwedeng magpasya ngayon, sabi ni Ka-Elvin. Tumunggo si Serafina. Naiintindihan ko. At kahit gawin natin ito, hindi ibig sabihin noon binili ninyo ako. Hindi kita bibilhin. Hindi rin ibig sabihin noon mahal kita. Natigilan si Serafina. Pagkatapos ay itumunggo ulit. Alam ko. At kung gagawin natin ito, gagawin ko lang dahil may kailangang protektahan.
Pero ayokong gamitin ang pangalan ko para sa kasinungalingan. Walang kasinungalingan, sabi ni Serafina. Kasunduan oo, pero hindi panlilin lang. Ilang sandali pa silang nanahimik sa ilalim ng bubong. Pagbalik nila sa loob ng karinderya, agad na lumapit si Manang Viring. Ano na? Tanong nito. Hindi pa po ako pumayag, sagot ni Ka-Elvin. Napabuntong hininga si Manang Viring na parang nabunutan ng tinik. Mabuti. Mag-isip ka muna. Baka mamaya paggising mo, nasa mansyon ka na. Hindi akala ni Ka-Elvin na halos ganoon nga ang mangyayari kinabukasan. Nang hapon din iyon, sinama siya ni Serafina sa ospital para makita si Don Severino. Pagpasok nila sa private recovery room na inilipat na sa tulong ng pamilya, halos hindi makapaniwala si Ka-Elvin. Ang matandang dating niyang nakita sa waiting shed na yun ay nakahiga sa malinis na kama na may bantay na nurse at may makinaryang nakapaligid. Ngunit kahit mas maayos ang paligid, mahina pa rin ito. Dahan-dahang imulat ng Don Severino ang mga mata nang maramdaman ang presensya nila. Papa, bulong ni Serafina. Dinala ko siya. Tumitig ang matanda kay Ka-Elvin. Kahit hirap magsalita, pilit nitong itinaas ang kamay. Lumapit si Ka-Elvin at maingat na hinawakan niyon. Tay Severino, huwag po kayong magsalita. Magpagaling po muna kayo. Tumulo ang luha sa gilid ng mata ng matanda. Halos babulong siyang nagsabing, bahay mo. Nanikip ang dibdib ni Ka-Elvin. Ayos lang po iyon. Umiling ng mahina si Don Severino. Hindi. Ayos. Pinilis nito ang kamay ni Kelvin, mahina man ngunit puno ng ibig sabihin. Sa sandaling iyon, hindi kailangan ng mahabang paliwanag. Naiintindihan ni Kelvin na alam ng matanda ang nangyari. Alam nitong may nawala sa kanya. Pagkatapos ng pagbisita, dinala siya ni Serafina sa Maynila upang pansamantalang manatili sa guest house ng Alcantara Grand Estate. Pumayag si Kelvin hindi dahil tanggap na niya ang kasal, kundi dahil kailangan niyang maintindihan ang gulong pinasok niya. Sumama rin pansamantala si Tonton hanggang gate lang dahil ayaw nitong maiwan si Kelvin. Kuya, pag naging mayaman ka, huwag mo kong kakalimutan ha, sabi ni Tonton habang nakasandal sa sasakyan. Hindi pa ako mayaman, sagot ni Kelvin. Pero nakasakay ka na sa kotse na parang pang-artista. Napatawa si Kelvin. Mag-aral ka muna, babalikan kita. Pagdating sa Alcantara Grand Estate, parang napunta si Kelvin sa ibang bansa. Malawak ang gate, may hardin na parang parke, may fountain at may bahay na hindi niya matawag na bahay dahil mas mukhang itong munting palasyo. Pagbaba niya ng sasakyan, ramdam niya agad ang tingin ng ilang kasambahay at security. Hindi man sila nagsasalita, ramdam niyang nagtatanong sila. Sino siya? Sinalubong sila ni Liora Venancio, personal assistant ni Serafina. Maayos ang tindig nito, mabilis magsalita at halatang sanay sa krisis. Ma'am Sera, nasa library na po si Attorney Calix. Tumawag din po si Mr. Ezecandro 3 beses. Hayaan mo muna siya, sabi ni Serafina. Napatingin si Liora kay Kelvin pagkatapos ay numiti ng mahinahon. Mr. Tanyag, inihanda na po ang guest house. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang sa akin. Kelvin na lang po, hindi po ako sanay sa Mr. Tanyag. Hindi pa man sila nakakalayo, may boses na narinig mula sa itaas ng hagdan. So this is him. Bumaba ang isang lalaking makinis manamit, may mamahaling relo at ngiting walang init, si Ezecandro Alcantara. Kasunod niya ang isang babaeng may perlas sa leeg at malamig na tingin, si Benilda Alcantara Vos. Tinignan ni Ezecandro kay Kelvin mula ulo hanggang paa. Hindi ko alam kung charitable institution na rin pala ang bahay natin, Sera. Ezecandro, matigas na sabi ni Serafina, hindi ngayon. Lumapit si Benilda, nakangiting parang kutsilyong nakatago sa seda. Iho, salamat at tinulungan mo ang kapatid ko, pero sana alam mong may hangganan ng pasasalamat. Hindi lahat ng nailigtas mo ay magiging tiket papasok sa pamilya. Hindi sumagot si Kelvin. Sanay siyang maliitin pero iba ang lamig ng panghuhusga sa lugar na iyon. Si Serafina ang humarap sa kanila. Siya ang pinili ni Papa. Tumawa ng mahina si Ezecandro. Pinili o napilitan dahil ginamit niyo ang guilt ng matanda habang mahina. Doon unang nagsalita si Kelvin.
Hindi ko po kilala ang ama ninyo nung tinulungan ko siya at kung alam ko man, pareho pa rin ang gagawin ko. Napatingin si Ezekandro sa kanya, tila nainis na marunong sumagot ang tinatawag niyang palengke boy. Mayabang ka rin pala. Hindi po, pagod lang po kong husgahan sa bagay na hindi ko hiniling. Saglit na natahimik ang paligid, kahit si Leora ay napatingin kay Kelvin na may paghanga. Kaginagabihan, sa beranda ng guest house, nakaupo si Kelvin habang hawak ang lumang larawan ng kanyang ina. Dumaping si Serafina, dala ang 2 tasa ng tsaa. Pasensya ka na kina Ezekandro at Tita Benilda. Sabi niya, sanay na po ko. Hindi dapat nakakasanayan ng tao ang mali. Napatingin si Kelvin sa kanya. Sa ilalim ng dilaw na ilaw, hindi na siya mukhang bilyonarya. Mukha siyang anak na pagod ng kadepensa sa ama, sa pangalan, sa responsibilidad. Mahirap din pala ang buhay ninyo, sabi ni Kelvin. Mapait na numiti si Serafina. Hindi sa paraan ng hirap mo, pero hirap pa rin. Tumahimik siya. Lumaki ako sa bahay na puno ng tao, pero bihira ang pamilya. Si Papa, lagi sa trabaho. Ang mga kamag-anak namin, lagi sa mana. Natuto akong magbasa ng kontrata bago ako matutong magtiwala. Masakit po iyon. Masakit din siguro ang mawalan ng bahay. Napatingin si Kelvin sa malayo. Opo, pero mas masakit siguro kung nalaman kong may namatay dahil pinili kong kumapit sa bahay. Matagal silang hindi nagsalita. Sa katahimikan, unti-unting nabuo ang isang respeto na hindi kailangan ng pilit. Kinabukasan, humarap si Kelvin kina Serafina, Attorney Calix at Leora sa library. Nakahanda ang mga dokumento. Hindi pa iyon kasal agad kundi kasunduan muna. Proteksyon sa karapatan niya, malinaw na limitasyon at kondisyon na kapag gumaling si Don Severino at ligtas na ang foundation, malaya silang pag-usapan ng pagpapawalang bisa ng kasal kung iyon ang tama. Kinuha ni Kelvin ang ballpen, pero bago pumirma, tumingin siya kay Serafina. Isang bagay lang, sabi niya. Kung papasok ako dito, hindi ako magiging palamuti. Kung may foundation na para sa mahihirap, gusto kong makita kung totoong nakakarating sa kanila ang tulong. Tumango si Serafina. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan kita. Hindi rin ako papayag na yurakan niyo si Manang Biring, si Tonton o ang pinanggalingan ko. Hindi ko gagawin na yon. At kapag gumaling ang ama mo, siya ang unang tatanungin natin kung ito pa rin ang gusto niya. Pangako, doon pumirma si Kelvin. Hindi dahil nasilaw siya sa yaman, hindi dahil naniwala bigla siyang naging prinsipe sa isang gabi. Pumirma siya dahil sa unang pagkakataon, nakita niyang ang sakripisyong akala niya ay katapusan ng lahat ay maaaring maging simula ng mas malaking laban. Isang laban hindi lang para sa matandang iniligtas niya, kundi sa mga taong tulad niya na laging natatalo dahil wala silang pangalan, pera o kapangyarihan. Sa dulo ng mahabang mesa, tahimik siyang tinignan ni Serafina. Walang singsing, walang musika, walang pagmamahalang ipinangako. Ngungit may respeto, may paninindigan, at sa gitna ng mundong puno ng kasinungalingan, iyon ang una nilang naging pundasyon. Sa labas ng library, tahimik ang malaking bahay. Ngunit ramdam ni Kelvin na sa bawat sulok nito ay may mga tainga. May mga kasambahay na mabilis umiwas ng tingin kapag nakakasalubong niya. May mga security na biglang tumitigil sa usapan kapag dumaraan siya. At may mga kamag-anak ni Serafina na parang naghihintay na madapa siya para patunayang tama sila. Kinagabihan, matapos ang pagpirma, dinala siya ni Leora Venancio sa guest house. Maayos ang lugar, malambot ang kama, malinis ang banyo, malamig ang hangin mula sa aircon at may aparador na mas malaki pa sa buong kwarto niya sa likod ng karinderiya ni Manang Biring. Sir Kelvin, kung may kailangan po kayo, pindutin niyo lang ang intercom, sabi ni Leora. Napatingin si Kelvin sa maliit na aparato na nakadikit sa dingding. Hindi ko po yata kailangan yan. Kung may kailangan ako, lalabas na lang ako. Bahagyang ngumiti si Leora. Dito po kasi minsan bawal basta lumabas, lalo na ngayon. Dahil po kay na Ezekandro at Benilda, tumango si Leora. Hindi lang po sila mahilig manghusga, Sir Kelvin. Marunong din silang gumawa ng paraan para matanggal ang taong sagabal sa gusto nila. Kelvin na lang, paalala niya. Hindi pa rin ako sanay sa Sir. Kelvin, ulit ni Leora, mas malumanay. Mag-ingat ka, mabait si Mang Sera,
pero maraming taong nakapaligid sa kanya ang hindi. Nang may iwan siyang mag-isa, umupo si Ka-Elvin sa gilid ng kama. Kinuha niya mula sa bag ang larawan ng kanyang ina. Inilapag niya iyon sa mesa sa tabi ng kama, katabi ng isang lamp na mas mahal pa siguro kaysa dating buwanang kita niya sa likod ng karinderiya ni Manang Viring. Ma, hindi ko alam kung tama ang pinasok ko, pero kung may mga taong maaagawan ng tulong dahil sa kasakiman ng iba, hindi ko kayang tumalikod. Kinabukasan, maaga siyang ginising ni Serafina. Hindi ito nakasuot ng mamahaling gown o alahas, simple lang ang damit nito, puting polo, pantalon at nakapusod ang buhok. May dala itong makapal na folder. Handa ka na? Tanong niya. Para saan? Para makita ang totoong dahilan kung bakit galit sila sayo. Sumama siya sa kanya sa isang maliit na conference room kung saan naghihintay si Attorney Calix. Nakaayos sa mesa ang mga dokumento, financial reports, listahan ng proyekto at mga larawan ng feeding centers, scholarship beneficiaries at housing sites. Ito ang Alcantara Mercy Trust. May pondo ito para sa public health clinics, feeding programs, scholarships at livelihood projects. Pero nitong 2 taon, may ilang transaksyong kahina-hinala, mga supplier na sobra ang presyo, mga ghost beneficiaries, mga lupang binili para raw sa relocation pero hindi napakinabanan. Kanino nakapangalan ng mga transaksyon? Nagtiginan sina Serafina at Calix. Sa mga kumpanyang konektado kay Isicandro at sa tiyahin kong Binilda, sagot ni Serafina, at may ilang proyekto sa San Aurelio na may kinalaman kay Konsehal Ludovico Armas. Nanlamig ang mukha ni Ka-Elvin. Si Konsehal Ludovico? Oo, sagot ni Calix. Kilala mo siya? Napakuumang kamay ni Ka-Elvin sa ilalim ng mesa. Siya ang nilapitan ko para humingi ng tulong sa operasyon ni Don Severino. Pinahiya niya ako. Dahan-dahang itinulak ni Calix isang dokumento patungo sa kanya. May isa pa. Ang lupang pinagbentahan mo ng bahay. Lumalabas na may advance negotiation na si Romeo Lotanyag at si Brentley sa grupo ni Ludovico bago ka pa nila piliting pumirma. Parang may mabigat na bato na bumagsak sa dibdib ni Ka-Elvin. Matagal niyang alam na niloko siya ni na Romilo at Brentley, pero ibang sakit nang malaman niyang bahagi pala ito ng mas malaking plano. Ginamit nilang pangangailangan ko. Mahinang sabi niya. Oo, sagot ni Calix. Pero may laban tayo. Hindi man madaling bawiin agad. May legal grounds tayo kung mapapatunayang may coercion, underpricing at conspiracy. Humingi ng malalim si Kelvin. Hindi ko gustong gumanti. Tumingin si Serafina sa kanya. Walang humihiling na gumanti ka. Gusto ko lang maibalik ang tama. Iyon ang sisimulan natin. Sa mga sumunod na linggo, mabilis kumilos ang kampo ni na Isicandro at Binilda. Kumalat sa mga empleyado ng Alcantara Group na may lalaking tagapalengke raw na pinapasok sa pamilya para hawakan ng pondo. May ilang board members ang biglang humingi ng emergency meeting. May mga social media posts na lumabas tungkol sa misteryosong binatang nagligtas sa bilyonaryo kapalit ng kasal sa anak nito. Isang umaga, habang nasa dining hall si Ka-Elvin, pumasok si Isicandro na may hawak na tablet. Trending ka na, Ka-Elvin. Nakangiti nitong sabi. Congratulations! From vegetable vendor to fortune hunter. Hindi siya sumagot. Tahimik lang niyang itinabi ang tasa ng kape. Sumunod na nagsalita si Binilda na nakaupo sa dulo ng mesa. Alam mo, iho, hindi masamang mangarap. Pero minsan, dapat alam ng tao kung hanggang saan lang siya. Tumingin si Ka-Elvin sa kanya. Tama po kayo. Dapat alam ng tao ang hangganan. Kaya nga po dapat hindi ginagawang negosyo ang pera para sa mahihirap. Natahimik ang mesa. Biglang tumigas ang mukha ni Isicandro. Careful, palengke boy. Ka-Elvin ang pangalan ko. At kung hindi nyo kayang tandaan yon, mas mabuti sigurong wag na tayong mag-usap. Pumasok si Serafina sa dining hall at narinig ang huling bahagi ng usapan. Hindi siya nagsigaw, hindi nag-eskandalyo, pero ang boses niya ay malamig. Isicandro, Tita Binilda, may board review tayo sa Biyernes. Dalhin niyo lahat ng dokumento ng foundation projects. Lahat. Tumayo si Binilda. Hindi mo kami pwedeng utusan na parang empleyado, Serafina. Hindi.
pero pwedeng humingi ng audit ang co-trustee. Napatingin silang lahat kay Ka-Elvin. Hindi nagsalita si Ka-Elvin pero sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang pananahimik niya ay hindi nakahinaan. Naging pader yun. Pagkaraan ng isang buwan, opisyal na isinagawa ang tahimik na civil marriage ni Ka-Elvin at Serafina sa isang maliit na hall kasama lamang si Don Severino na nasa wheelchair, Dr. Mirelda bilang testigo, Attorney Calix, Liora, Manang Viring at Tonton. Walang engranding handaan, walang media, walang mamahaling dekorasyon. Si Don Severino ay mahina pa rin pero malinaw na ang mata. Bago magsimula ang seremonya, tinawag niya si Ka-Elvin. Anak, garalgal pa rin ang boses nito. Hindi ko kayang ibalik ang nawala sa iyo sa isang salita, pero sisiguraduhin kong hindi masasayang ang kabutihan mo. Lumuhod ng bahagya si Ka-Elvin para magkapantay sila. Tay Severino, hindi niyo po kailangang bayaran ang ginawa ko. Hindi bayad ito. Tiwala. Sa araw ding iyon, hindi man puno ng romansa ang kasal, may bigat itong higit pa sa papel. Nang pumirma sila ni Serafina, nagkatinginan sila. Walang pangakong habang buhay sa mata nila, pero may pangakong hindi nila pababayaan ang laban. Pagkaraan ng kasal, hindi pumayag si Ka-Elvin na manatili lamang sa loob ng estate. Hiningi niya kay Serafina na dalhin siya sa mga proyekto ng foundation. Una nilang pinuntahan ng isang feeding center sa Tondo na halos magsara na dahil kulang ang supply. Doon nakita ni Ka-Elvin ang mga batang nakapila sa manipis na lugaw, ang mga nanay na nahihiyang humingi ng dagdag at ang mga volunteers na pagod pero nagpapatuloy. Ganito ba talaga ang budget dito? Tanong niya kay Serafina habang tinitignan ng listahan. Hindi, sagot niya. Dapat mas mataas. Kaya pala may nawawala. Hindi siya naghintay ng utos. Tinawag ang kitchen coordinator, inayos ang listahan ng gulay, bigas at karne at kinumpara ang presyo sa tunay na presyo sa palengke. Dito lumabas ang unang malinaw na ebidensya. Halos doble ang singil ng supplier na konektado sa kaibigan ni Esicandro. Kung bibili tayo direkta sa magsasaka, mas mura at mas masariwa at may kabuhayan pa sila. Napatingin si Serafina sa kanya. Kaya mo bang ayusin ang sistema? Kaya kong subukan, pero kailangan ko ng taong marunong sa papeles. Si Liora. At taong marunong makipag-usap sa ordinaryong tao. Ngumiti si Serafina. Ikaw. Doon nagsimula ang tunay na pagbabago sa buhay ni Ka-Elvin. Hindi siya ginawang instant na executive na nakaupo lang sa opisina. Araw-araw siyang bumabangon ng maaga para bumisita sa feeding centers, clinics at livelihood sites. Isinama niya si Manang Viring bilang consultant sa kitchen operations dahil alam nitong magpakain ng maraming tao kahit maliit ang budget. Si Tonton naman ay dinala ni Serafina sa maayos na paaralan bilang unang scholar na personal na pinili ni Ka-Elvin. Kuya, Sabi ni Tonton nang isunuot ang bagong uniforme. Parang hindi ako bagay. Hinawakan ni Kelvin ang balikat nito. Ganyan din ang sabi ko noong una akong pumasok sa mansion. Pero hindi lugar ang magdidikta kung bagay ka. Gawa mo ang magpapatunay. Lumipas ang 2 taon. Hindi naging madali ang pagbangon ni Kelvin. Sa unang livelihood project na pinamahalaan sa kanya sa Batangas, nalugi sila dahil sa maling supplier ng sewing machines. May 20 nanay ang umasa at nang hindi agad gumana ang programa, si Kelvin mismo ang humarap sa kanila. Kasalanan ko po, sabi niya sa harap ng mga benepisyaryo. Nagtiwala ako sa rekomendasyon nang hindi ko sinuri ng mabuti. Pero hindi ko po kayo iiwan. Aayusin natin ito. Nang gabing iyon, nakita siya ni Serafina sa opisina. Nakayuko sa mga resibo. Pwede kang puminga, sabi nito. Hindi muna. Kelvin, hindi ka makina. Hindi rin makina ang mga nanay na nangarap dahil sa pangako namin. Umupo si Serafina sa tapat niya. Alam mo bang maraming taong may posisyon ang unang ginagawa kapag nagkamali ay maghanap ng masisisi. Wala akong oras manisi. Yan ang dahilan kung bakit ka pinagkakatiwalaan ni Papa. Hindi sumagot si Kelvin pero ramdam niyang may nagbago sa pagitan nila.
Hindi na lang sila 2 taong pinagsama ng kasunduan. Sila ay 2 taong sabay na napapagod, sabay na lumalaban, at unti-unting natututong umasa sa isa't isa. Habang lumalakas ang tiwala ng mga tao kay Kelvin, lalong lumakas ang paninira ng mga kalaban. Isang umaga, sumabog ang balita sa social media. Mahirap na binata, ginamit ang sakit ng bilyonaryo para makapasok sa pamilya Alcantara. May kasamang lumang larawan ni Kelvin habang nagtitinda sa terminal, nilagyan ng mapanlait na caption. Hindi nakatis si Manang Viring nang makita yun sa cellphone ng kapitbahay. Mga walang hiya, sabi niya. Hindi nila nakita kung paano umiyak ang batang yan nang ibenta ang bahay niya. Si Doktora Mirelda naman ay tumawag kay Serafina. Kung kailangan ninyo ng testigo, magsasalita ako. Maging sina Nurse Pamelia at Nurse Horlan na parehong nakasaksi nung gabi ng operasyon ay handang humarap. Si Mang Oreo, ang tricycle driver na tumulong magdala kay Severino sa ospital, ay nagpunta pa sa Maynila para magbigay ng salaysay. Dumating ang araw ng public hearing ng Foundation Board. Nandoon ang media, ilang donors, legal representatives at mga miyembro ng pamilya Alcantara. Nakaupo si Isicandro ng may kumpiyansang ngiti. Si Benilda naman ay tahimik ngunit malamig ang tingin. Tumayo si Attorney Calix at isa-isang inilatag ang ebidensya. Overpriced suppliers, peking beneficiaries, koneksyon sa kumpanya ni Isicandro at mga dokumentong nagpapakita ng pakikipag-ugnayan ni Ludovico Armas, kina Romulo at Brentley tungkol sa lupa sa San Aurelio. Pagkatapos, tinawag si Doktora Mirelda. Doktora, tanong ni Calix, noong dinala si Don Severino sa ospital, alam ba ni Kelvin kung sino siya? Hindi. Malinaw na sagot ng doktor. Hindi. Ang alam lang niya, may matandang kailangang iligtas. Siya ba ang nagbayad ng operasyon? Oo. At nalaman kong ibinenta niya ang bahay at lupa niya para magawa iyon. Sumunod si Manang Viring. Umiiyak ito habang nagsasalita. Hindi perpekto si Kelvin. Mahirap siya. Minsan matigas ang ulo. Pero hindi magnanakaw ang batang yan. Kung pera ang habol niya, sana iniwan niya na lang ang matanda sa kalsada at hindi ibinenta ang alaala ng nanay niya. Pati si Tonton, mas matangkad na ngayon at nakaayos ang uniforme, ay nagsalita. Kung hindi po dahil kay Kuya Kelvin, baka nasa kalsada pa rin ako. Hindi niya kailangang maging mayaman para tumulong. Matagal na po siyang tumutulong kahit siya mismo walang-wala. Sa huli, pumasok si Don Severino. Nakatayo na siya ngayon gamit ang baston. Mahina, ngunit matatag. Tahimik ang buong silid. Matagal akong nagkamali, wika niya. Akala ko ang pamilya ay dugo. Pero nakita ko na ang dugo ay walang halaga kung puno ng kasakiman. Ang lalaking sinisiraan ninyo ay nawalan ng bahay bago ako malaman ang pangalan niya. Samantalang ang ilan sa inyo, may pangalan ko na, may dugo ko pa, pero ninanakaw ang mga taong dapat nating tinutulungan. Namutla si Isicandro, si Benilda ay napahawak sa mesa. Tumingin si Don Severino kay Calix. Ituloy ang kaso, lahat ng sangkot, walang palalampasin. Pagkatapos, lumingon siya kay Kelvin. Anak, sabi niya sa harap ng lahat, hindi ikaw ang nakapasok sa pamilyang ito dahil sa yaman. Kami ang nabigyan ng pagkakataong matuto sa taong minsang itinuring naming wala. Hindi umiyak si Kelvin. Hindi rin siya ngumiti ng malaki. Tumayo lamang siya, tahimik, habang naririnig ang bulungan ng mga taong dati ay humusga sa kanya. Sa loob ng 2 taon, nawala sa kanya ang bahay, pangalan, katahimikan at dating buhay. Ngunit sa araw na iyon, nabawi niya ang higit pa roon. Ang katotoanang hindi kayang burahin ng kasinungalingan, ang kabutihang pinili mong gawin kahit walang nakatingin. Tahimik ang buong silid matapos magsalita si Don Severino. Sa harap ng board members, media, donors at mga taong matagal nang nakikinabang sa pangalan ng Alcantara, tumayo si Kelvin ng hindi nagmamalaki.
Wala siyang itinaas na kamay para magdiwang. Wala siyang sinabi para gantihan ng mga nang-api sa kanya. Nakatingin lang siya kay Don Severino, sa matandang minsan niyang binuhat mula sa waiting shed. Ngayoy nakatayo na gamit ang baston at handang harapin ang sariling pamilya para sa katotohanan. Si Isicandro ay namumutla habang tinakausap ng sariling abogado. Si Benilda naman ay nakaupo ng tuwid. Pilit pa ring pinananatili ang dignidad kahit halatang naninginig ang kamay. Sa likod nila, si Konsehal Ludovico Armas ay wala sa hearing. Ngulit nabanggit ang pangalan niya ng paulit-ulit sa mga dokumentong inilabas ni Attorney Calix. Ang mga peking transactions, overpriced supplies at koneksyon sa lupang kinuha kay Kaelvin ay unti-unting nabubuo bilang isang malinaw na larawan ng kasakiman. Kaelvin, mahinang sabi ni Serafina nang matapos ang hearing. Okay ka lang? Tiningnan siya ni Kaelvin. Sa loob ng 2 taon, maraming beses na nitong tinanong iyon. Pero sa pagkakataong iyon, iba ang bigat ng tanong. Hindi na ito tanong ng babaeng nakipagkasundo sa kanya. Tanong na ito ng taong tunay nang nag-aalala. Hindi ko alam, sagot ni Kaelvin. Akala ko kapag lumabas ang totoo, gagaan ang pakiramdam ko. Hindi ba? Gumaan, pero may lungkot pa rin. Dahil sa bahay mo, tumanggo siya. Dahil sa bahay, dahil sa pamilya kong pinili ang pera, dahil sa mga taong natutulungan sana ng foundation kung hindi ninakaw ang para sa kanila. Lumapit si Don Severino. Mabagal ang hakbang pero matatag ang tingin. Ang lungkot na yan, anak. Gawin nating dahilan para hindi na maulit. At iyon ang ginawa nila. Lumipas ang mga buwan at ang mga kasong isinampa laban kina Isicandro, Benilda, Ludovico, Romulo at Brentley ay umusad. Hindi naging madali. May mga abogado silang magagaling, may mga koneksyon, at may mga taong pilit pang nagtatanggol sa kanila dahil sa pangalan at yaman. Ngulit sa pagkakataong iyon, hindi na nag-iisa si Kaelvin. Nasa tabi niya si Serafina, si Attorney Calix, si Dr. Mirelda, si Manang Viring, si Tonton, at maraming taong dating tahimik, ngunit ngayoy nagkaroon ng lakas ng loob magsalita. Sa San Aurelio, lumabas iba pang pamilyang nawalan ng lupa dahil sa pananakot ng grupo ni Ludovico. May matandang magsasakang si Apong Milanio na pumirma sa dokumentong hindi niya naintindihan. May isang mag-asawang tindero, sina Dario at Flor de Lisa, na napilitang umalis sa maliit nilang pwesto dahil pinangakuan sila ng bayad na hindi naman ibinigay. May mga pamilya gaya ni Kaelvin, mahihirap, walang abogado, at sanay ng manahimik dahil akala nila walang laban. Isang araw habang nasa temporary legal aid desk sila sa covered court ng San Aurelio, lumapit si Manang Viring kay Kaelvin na may hawak na tray ng kape. Anak, sabi niya, tignan mo ang paligid. Tinignan siya ni Kaelvin. Mahaba ang pila ng mga taong may dalang papeles, resibo, titulo, lumang kasunduan at mga kwentong matagal nilang itinago. Dati, ikaw lang ang lumalaban. Ngayon, marami na kayo. Napangiting ng mahala si Kaelvin. Hindi po ako lalaban kung hindi niyo ako pinatuloy noon sa likod ng karinderya. Sus, kung hindi kita pinatuloy, baka sa labas ka pa natulog at lalo akong nakonsensa. Biro niya, pero namumula ang ngata. Makalipas ang ilang taon, naging malinaw ang resulta ng laban. Si Ludovico Armas ay natanggal sa pwesto. Kinasuhan sa korupsyon, land grabbing at paggamit ng peking korporasyon para makabili ng lupa sa mababang halaga. Sa unang pagkakataon, ang mukha niyang dating nasa tarpulin ng serbisyo mula sa puso ay lumabas sa balita bilang halimbawa ng politikong ginamit ang mahihirap para yumaman. Sina Romulo at Brentley naman ay napilitang humarap sa korte. Nang una silang makita ni Kaelvin sa hallway ng courthouse, umiwas agad ang tingin si Brentley. Si Romulo naman ay lumapit, mas matanda na ang itsura, wala na ang dating yabang. Pamangkin, mahinang sabi ni Romulo, patawarin mo ako. Nadala lang ako sa pangangailangan. Tumigil si Kaelvin. Sa loob niya may sakit pa rin. Naalala niya ang araw na pumirma siya sa bentahan. Naalala niya ang halig ng bahay, ang kurtinang tinahi ng ina, ang punong santan sa tabi. Tito, sagot niya. Kalmado pero mabigat. Hindi pangangailangan ng nagtulak sa inyo. Kasakiman, magkaiba yon. Napalunok si Romulo. Hindi ako maghihigante, dagdag ni Kaelvin. Pero hindi ko rin pipigilan ng batas. Kung tunay kayong nagsisisi, tanggapin niyong kaparusahan at isauli niyo ang hindi sa inyo. Walang sigaw, walang sampal, walang eksenong marahas.
Pero sa katahimikan ng mga salitang iyon, mas naramdaman ni Romulo ang bigat ng nagawa niya. Sa panig naman ng Alcantara family, tuluyang tinanggal sina Ezecandro at Benilda sa lahat ng posisyon sa kumpanya at foundation matapos maputunayan ang pagmamanebra nila sa pondo. Ilang ari-arian nila ang na-freeze habang iniimbestigahan ang mga transaksyon. Si Benilda, na dating mataas ang tingin sa sarili, ay iniwan ng ilan sa mga kaibigang sosyal na dati nakapaligid sa kanya. Si Ezecandro naman ay nawalan ng karapatang humawak ng kahit anong proyekto ng pamilya. Hindi ako natutuwa sa pagbagsak nila, minsang sabi ni Serafina kay Ka-Elvin habang nasa opisina sila. Pamilya mo pa rin sila, sagot niya. Oo, pero minsan pala, ang pinakamahirap iligtas ay ang pamilyang ayaw amining sila ang may sakit. Naunawaan yun ni Ka-Elvin dahil ganun din ang naramdaman niya kina Romulo at Brentley. Lumipas ang 5 taon mula nang ibenta ni Ka-Elvin ang bahay at lupa. Sa panahon iyon, hindi lang siya natutong humarap sa board meetings at financial reports. Natuto rin siyang makinig ng mas malalim sa pangangailangan ng tao. Ang Alcantara Mercy Kitchens ay lumawak sa iba't ibang bayan. Hindi na lang ito basta feeding program. Naging kabuhayan ito para sa mga magsasaka, kusinera, mangingisda at maliliit na supplier. Si Manang Viring ang naging pangunahing kitchen supervisor sa San Aurelio branch at kahit madalas itong nagrereklamo sa dami ng trabaho, halata namang masaya siya. Ka-Elvin, sigaw nito minsan habang nasa bagong commissary kitchen. Sabihin mo nga sa mga batang to, ang lugaw hindi minamadali. Akala yata nila instant noodles ang buhay. Natawa ang mga volunteers. Si Tonton naman ay hindi na batang palaboy na may dalang supot. Naging matangkad ito, maayos manamit at isa na sa mga scholars ng foundation. Pinili niya mag-aral ng medisina dahil sa gabing nakita ni Ka-Elvin na ibinenta ang lahat para mailigtas ang isang tao. Kuya, sabi ni Tonton habang hawak ang acceptance letter niya sa medical school. Gusto ko pong maging doktor para kapag may nakita akong taong nasa waiting shed, hindi lang ako tatawag ng tulong. Ako mismo makakatulong. Yunakap siya ni Ka-Elvin ng mahigpit. Hindi siya agad nakapagsalita. Sa isip niya, kung may saysay man ang lahat ng nawala, narito iyon. Sa batang dating gutom na ngayon ay may pangarap ng magligtas ng buhay. Sa tulong ni Attorney Calix na ibilalik kay Ka-Elvin ang legal na karapatan sa dating lupa ng kanyang ina. Maaari niya sanang ipatayong muli ang bahay nila. Maaari niya sanang gawing pribadong rest house iyon. Ngumit nang tumayo siya sa lupang matagal niyang ipinaglalaban, ibang desisyon ang nabuo sa puso niya. Kasama niya noon si Serafina. Tahimik silang nakatayo sa tapat ng dating bakuran. Wala nang lumang bahay. Wala na rin ng kurtinang tinahi ni Almeda. Pero ang puno ng santan sa gilid ay buhay pa. Mas makapal ang dahon, tila matagal nang naghihintay sa pagbabalik niya. Anong balak mo? Tanong ni Serafina. Matagal tumingin si Ka-Elvin sa lupa. Nung una, gusto kong ibalik ang bahay. Gusto kong makita ulit kung saan ako lumaki. At ngayon? Ngayon, gusto kong may ibang batang makapasok dito at gumaling ang nanay niya bago pa maging huli ang lahat. Hindi agad nakasagot si Serafina. Gusto kong gawing clinic, sabi ni Ka-Elvin. Maliit lang muna, para sa mga walang pambayad, para sa mga kagaya ni nanay noon. Pangalan niya ang ilalagay natin. Dahan-dahang hinawakan ni Serafina ang kamay niya. Almeda Tanyag Care Center. Napatingin siya kay Serafina. Oo, gawin natin. Habang itinatayo ang klinik, lalong lumalim ang ugnayan ni Ka-Elvin at Serafina. Hindi ito bigla ang pag-ibig na parang kidlat. Hindi ito nabuo sa singsing o kasunduan. Nabuo ito sa mahabang araw ng pagod, sa mga gabing sabay silang nag-aayos ng problema, sa mga pagkakataong nagkakatampuhan dahil magkaiba ang kasanayan, at sa mga sandaling pinipili nilang manatili kahit mas madaling lumayo. Isang gabi, bago ang pagbubukas ng klinik, nakaupo sila sa tabi ng puno ng santan. May mga ilaw nang nakakabit sa bagong gusali. Sa pader, natatakpan pa ang pangalan ng klinik. Ka-Elvin, mahinang sabi ni Serafina.
Nung una kitang inalok ng kasal, alam kong hindi yun patas. Napatingin siya rito. Ginawa ko yun dahil takot ako. Takot akong mawala si Papa. Takot akong maagaw ang foundation. Takot akong mag-isa sa laban. Alam ko, sagot niya. Pero ngayon, hindi natakot ang dahilan kung bakit gusto kong manatili sa kasal na ito. Tumahimik si Kelvin. Tumingin si Serafina sa kanya. May luha sa mata pero nakangiti. Hindi na kasundungan para sa akin ito. Hindi na proteksyon sa papel. Mahal na kita, Kelvin. At kung balang araw gusto mong maging malaya mula sa kasunduang pinasok natin, tatanggapin ko. Pero kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo bago pa ako magsisi. Matagal siyang tinitigan ni Kelvin. Naalala niya ang babaeng unang pumasok sa karinderya. Mayaman, desperada at matapang. Ngayon, nasa harap niya ang babaeng hindi perpekto, minsan matigas, minsan takot, pero piniling matutong magmahal, hindi gamit ang yaman, kundi gamit ang presensya. Serafina, sabi niya, nung nawala ang bahay ko, akala ko wala na akong uuwian. Pumata ang luha sa pisngi nito. Pero sa loob ng 5 taon, pagpapatuloy niya. Tuwing pagod ako, ikaw ang hinahanap ko. Tuwing may mali, ikaw ang gusto kong kausap. Tuwing may magandang nangyayari, ikaw ang unang gusto kong makita. Kung hindi iyon tahanan, hindi ko na alam kung ano. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay nito. Mahal din kita. Walang engranding musika. Walang palakpakan. Hangin lang ng gabi, amoy ng lupa at mga ilaw ng klinik na unti-unting sumisindi. Pero para sa kanila, sapat na iyon. Dumating ang araw ng pagbubukas ng Almeda Tanyag Care Center. Punong-puno ang lugar ng mga taga San Aurelio. Naroon si Doktora Mirelda bilang head doctor ng klinik. Si Nurse Pamelia at Nurse Jorlan ay bahagi na rin ng staff. Si Manang Viewling ay abala sa pagpapakain ng mga bata. Si Tonton ay tumutulong sa registration desk kasama ang iba pang scholars. Si Attorney Calix ay naroon din, patuloy na nagbibigay ng libreng legal consultation sa mga pamilyang may problema sa lupa. Si Don Severino, mas mahina na dahil sa edad, ngunit mas magaang ang mukha, ay nakaupo sa harap. Nang lumapit si Kelvin sa kanya, iniabot ng matanda ang lumang baston na ginamit niya noong una siyang muling tumayo sa hearing. Para sa'yo, sabi ng matanda. Hindi ko po kailangan ng baston, Tay Severino. Hindi iyan para alalayan ang katawan mo, sagot ng matanda. Simbolo iyan. Nung panahon na mahina ako, ikaw ang naging lakas ko. Ngayon, ipapaalala niyan na ang tunay na lakas ay hindi sa posisyon, kundi sa taong handang yumuko para buhatin ng iba. Niyakap ni Kelvin ang matanda. Para sa unang pagkakataon, hindi na niya ito tinawag na Tay Severino dahil sa awa. Tinawag niya ito dahil sa pagmamahal. Salamat po, Papa Severino. Napapikit ang matanda at tumulo ang luha nito. Sa pagbubukas ng klinik, si Kelvin ang pinapagsalita ng lahat. Tumayo siya sa harap ng mikropono, hawak ang kamay ni Serafina. Tumingin siya sa mga taong minsan ay nakakita sa kanya bilang tindero, ulila, mahirap, at lalaking nawalan ng bahay. Ngayon, nakikita nila si Kelvin bilang patunay na may mga sakripisyong hindi natatapos sa pagkawala. Ang lugar na ito, panimula niya, ay dating tahanan ko. Dito ako tinuruan ng nanay ko na huwag ipagkait ang awa. Isang araw, nawala ang bahay na ito sa akin dahil pinili kong iligtas ang isang taong hindi ko kilala. Akala ko noon, iyon ang katapusan ng lahat. Pero natutunan ko na minsan, kapag may binibitawan ka para sa tama, hindi ka pala nauubusan. Binibigyan ka ng Diyos ng mas malaking dahilan para magpatuloy. Tahimik ang mga tao. Ang klinik na ito ay hindi para sa pangalan ko. Para ito sa lahat ng taong minsang natakot humingi ng tulong dahil wala silang pera. Para ito sa mga inang tulad ni Almeda Tanyag. Para ito sa mga batang tulad ni Tonton. Para ito sa mga matatandang tulad ni Papa Severino noong gabing walang lumalapit sa kanya sa waiting shed. Dito, walang taong ituturing na walang halaga. Malakas ang palakpakan.
Ngulit sa gitna nito, tumingala si Kelvin sa maliit na pangalan sa pader, Almeda Tanyag Care Center. Sa puso niya, parang narinig niya ang boses ng kanyang ina. Anak, ang taong marunong maawa, hindi kailanman tunay na mahirap. Sa huling bahagi ng selebrasyon, nakita ni Kelvin si Serafina na nakikipaglaro sa mga batang pasyente, si Manang Viring na pinapagalitan ng volunteer pero pinapakain din, si Tonton na seryosong nag-aayos ng medical forms, si Doktora Mirelda na tumatawa kasama ang nurses at si Don Severino na tahimik na pinagmamasdan ng lahat. Wala na ang lumang bahay, ngunit may mas malaking tahanan na naitayo. Hindi gawa ng kahoy at yero, kundi ng tiwala, sakripisyo, pagmamahal, at katarungan. Sa pagtatapos ng araw, habang lumulubog ang araw sa likod ng San Aurelio, hinawakan ni Kelvin ang kamay ni Serafina. Hindi na silang magkasundong mag-asawa lamang sa papel. Hindi na silang dalawang taong pinilit ng pagkakataon. Sila ay pamilyang pinili ang isa't isa sa gitna ng lahat ng pagsubok. At mula sa binatang nagbenta ng bahay at lupa para ipagamot ang isang matandang hindi niya kilala, naging lalaki siyang nagtayo ng lugar kung saan walang estranghero ang kailangang mamatay ng mag-isa.